Pinag-aaralan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagsuspindi sa Cebu Pacific kasunod ng pagsadsad ng eroplano nito sa Davao International Airport. Human error ang nakikitang dahilan ng CAAP sa aberya, bagay na posible naman daw sanang maiwasan. Balitang hatid ni Selima Refran. Sa mga larawang kuha ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, makikita ang mga skid mark na mga gulong ng eroplano sa shoulder ng runway ng Davao International Airport. Ito yung espasyo sa pagitan ng mismong runway at ng damuhan. Ayon sa CAAP, patunay raw ito na hindi sa runway lumapag ang Cebu Pacific Flight 5J971. Batay sa kanilang paunang investigasyon, lumabas na nakapag-abiso pa ang pilotong si Captain Antonio Roel Oropesa sa tower ng runway in sight habang nasa taas na 1,000 talampakan at layong 5 milya sa airport. Ibig sabihin, kita niya mga ilaw na gabay sa runway kahit maulan noon. Binigyan siya ng clearance para lumapag. Gayunman, sa gilid ng runway ito nagland. Sumayad sa damuhan ng mga kanang gulong. Nakayod dito ang damuhan, tumawid sa taxiway at umabot hanggang sa 1.2 kilometer mark ng runway bago huminto dahil lumubog na sa putik. Ayon sa CAAP, pilot error daw ito na pwede namang iwasan. If you do not see the runway, you may initiate what we call a go-around or a misapproach. Even if you are 50 feet or 100 feet from touchdown, you can still initiate a go-around. Hindi rin sinunod ng Cebu Pacific ang ilang emergency procedure. Umabot pa kasi ng 15 minuto bago inilikas sa mga pasahero matapos ang pagsadsad. Dahil sa insidente. With the results that we have found now, this may justify a suspension. We are weighing that as one of the options. Definitely it will have to take, because you're talking now of implications to the national economy, it will have to be the president that will have to decide this. Kwento ng pasaherong si Nino Alinsub, nangamba silang mga nasa loob ng eroplano. Pag take off pa lang daw, iba na raw ang tunog ng makina ng eroplano na maitutulad umano sa maling pagkambyo ng isang kotse. Ayon pa kay Alinsub, 4 na beses daw sa isang oras nagpabalik-balik ng palikuran ng piloto. Sa isang punto, nagpatimpla pa raw ito ng kape sa stewardess. Bago lumapag, napansin pa raw ng pasahero na matulin pa ang eroplano kahit malapit na sa runway. Kaya matindi raw ang impact ng kanilang landing. Napasubsub pa raw silang mga pasahero. Sa puntong yun, hinawakan na niya ang kamay ng kanyang may bahay na naka-emergency landing position na noon habang mahigpit niyang kinapit ang anak na gahanda sa impact. Bumaling daw pa kanan ng eroplano. Dinig na dinig daw nilang pagkaskas ng bakal sa runway bago sumadsad ang nguso ng eroplano sa damuhan. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, sumigaw na raw ang kanyang misis na buksan na mga pinto. Kahit may usok na sa loob, sinabihan daw sila ng crew na manatili sa pwesto habang hinihintay ang utos mula sa kapitan. Pero ilang minuto nang lumipas, wala pa rin daw ambulansya o bomberong rumeresponde. Sa gitna nito, isang nagpakilalang taga-Philippine Navy ang tumulong magpakalma sa mga kapwa pasahero at nagbigay ng mga utos para sa maayos sa paglikas mula sa eroplano. Una raw pinalabas sa mga nakatatanda at mga bata. Sa isang panayam sa telepono, iginit ng Cebu Pacific na hindi raw kinailangan ng emergency evacuation noon. The pilot and our crew followed procedure and they assessed the situation outside. Nakita naman nila na wala namang imminent danger, meaning hindi naman nasusunog yung engine natin. Hindi sinagawa yung emergency evacuation dahil hindi naman siya kinailangan. Selima Refran, GMA News.